Ayun, mga kababayan, at alam niyo ho, sa katatapos na State of the Nation Address ni Pangulong Marcos Jr., ay tila masusubukan ngayon yung kanyang ipinagmalaki na ang sabi niya ho ay 5,500 na flood control projects ang natapos na ng kanyang administrasyon, na ibig sabihin ay marami po na mga lugar ang hindi na po dapat na grabe yung mga pagbaha tuwing sumasapit ang panahon ng tagulan, at nabagit niya ho ang La Nina. Pero tila mukhang sinubukan ho ito ni Bagyong Karina, yung binabanggit po ng Pangulo ng mga proyekto. At alam naman natin na ang flood control projects ay yan po pinangasiwaan ng DPWH. At dito po sa Metro Manila ay ang DPWH at katuwang ang MMDA, ang sila po ang may proyekto dito po sa flood control. At ibig sabihin, dapat ay maibsan. No? Kung hindi man talagang tuloy ang mawala, ay maibsan ang problema sa mga pagbaha dito po sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa ating bansa. So, marapat ho siguro na siguro tingnan din ho ito ng Pangulo, yung sinasabi niya na 5,500 flood control projects, gumana kaya ito? O baka naman sa papel lang isinumite sa kanya at maganda ma-check ho ito. Pero ito, pakinggan ho natin at mamaya ipakikita ho natin sa ating mga manonood dito po sa ating YouTube channel yung mga lugar ho na nakusaan ay talagang nalubog ho sa baha, partikular dito sa Metro Manila dahil sa Bagyong Karina. At maraming nagsasabi at ang pakiramdam ho ng ilan ay ito po ay malaundoy. Kasi alam niyo naman yung undoy ay talagang grabe po ang idinulot na pagbaha. Marami pong lumubog na lugar, lalo na po dito sa Metro Manila. Pero eto ho, panoorin at pakinggan ho muna natin. Ito hong isa po sa mga ipinagmalaki ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang sa nakaraang State of the Nation Address. Noong July 22 lang ho yan, noong Lunes, at na may kinalaman sa preparasyon ng gobyerno laban po sa mga kalamidad, at binabanggit niya rin ho yung mga evacuation center, at ang pinakamatindi ho rito, yung 5,500 na flood control projects na natapos na. Eto, panoorin po natin ang ilang bahagi ng talumpati ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang SONA 2024. Ayan po ang bahagi ng talumpati sa SONA ng Pangulo, na kung saan ay kanyang binabanggit na 5,500 na flood control projects ang natapos na. Ano ibig sabihin nito? So, dapat ay ito ay magsisilbi na pananggalang para po sa mga matitinding pagbaha. Binabanggit ko nga ho, hindi naman kinakailangan na talagang zero, mawala po yung mga pagbaha dito po sa ating bansa, dahil sa may mga lugar ho talaga na napaka mababa na lugar na bahain. Pero dapat yan po ay maibsan nito pong mga flood control project. Kaya nga, siyempre, yung mga bahain na mga lugar, yan po ang pinagtutuunan ng pansin, di ba? Ng mga proyekto, binubuhusan po yan ng bilyong-bilyong piso ng pondo ng gobyerno. So, ano nangyari? Dito ho sa Metro Manila, ano ba nangyari? At talagang grabe ho yung pagbaha, mga kababayan. At mula sa may Quezon City, Nabotas, Marikina, at iba't ibang mga lugar,
Pero matindi rin ho sa Quezon City, no? Napakarami ho. Ilan ho kaya? At gumana ho kaya? Umepekto kaya yung mga flood control project dito ho sa Metro Manila? Na kung saan ngayon ho ay deklarado na nasa ilalim po ng state of calamity. Panoorin po natin mga kababayan, ito ho nga iba't ibang mga lugar na kung saan ay nilubog po ng tubig baha dahil sa bagyong si Karina. Eto, panoorin natin iba't ibang mga lugar ho yan. Idudugtong-dugtong na ho natin para makita nyo ho at malaman bakit binaha ito. Sabi po ng Pangulo sa SONA, 5,500 na mga flood control projects ang natapos na. Maganda siguro malaman natin kung saan-saang mga lugar ito. Siyempre, nationwide ho ito. At ilan ho ba dyan sa Metro Manila? Ito muna, panoorin natin mga lugar muna na tinamaan ng bagyong Karina na talagang nilubog po ng tubig baha at marami po sa ating mga kababayan ang naapektuhan, nailikas. At dito po sa Metro Manila, parang wala ho tayong nakita na yung mga sabi po ng Pangulo sa SONA na naitayo na bagong evacuation center dahil sa meron may mga pumunta sa simbahan at mga eskwelahan. Ito, panoorin muna natin yung iba't ibang mga lugar dito po sa Metro Manila na tinamaan po ng matinding pagbaha dulot ng bagyong Karina. Ano, matatanggal yan pag grupa na. Maigir na kukuha niya. Idol! Ha? Okay, yan po ang iba't ibang mga lugar dito po sa Metro Manila na lubog po sa tubig baha at marami po sa ating mga kababayan, mga residente, mga commuters at mga nagtangka na lumabas ang kanilang tahanan para magtungo sa trabaho na-stranded ho dahil sa matindi hong mga pagbaha. So maganda ho siguro ay magpaliwanag din po ang MMDA at ang DPWH kung bakit ho ganito ho katindi ang pagbaha. At siyempre sabihin natin meron pong project di ba? Meron pong flood control project. So siguro mas maganda sila po magpaliwanag ho rito. Bakit parang tila wala pong epekto ito pong mga proyektong ito na sana sabihin natin bumahaman pero hindi ganun kataas. Kasi hindi naman ho pwede na sabihin natin na zero. Wala, dapat walang baha. Malabo po yan kasi talagang may mga lugar po dito po sa Metro Manila ang bahain. Pero sa mga ganyang proyekto, yung mga flood control projects, dapat po ay naiibsan, nababawasan. Kung dati ho ay gadibdib, siguro dapat gatuhod na lang ho, di ba? At least passable o maring daanan na mga light vehicles, di ba? Yung mga ganyang kababa na mga tubig baha. Pero kung ganun pa rin ho, at siyempre lagpas dibdib o lagpas tao, ano nangyari sa ating flood control projects na kung saan dito po sa Metro Manila, ulitin ko, ang nangasiwa ho dyan, ang MMDA at ang DPWH. So, samantala, at si Pangulong Marcos Jr. ay nagbabad naman sa Camp Aguinaldo at sa NDRRMC at kanyang talagang personal na inalam, sinubaybayan yung kaganapan at siyempre yung epekto po ng bagyong si Karina at kanyang sinasabihan nga ang NDRRMC at iba pang kinaukulang siya ng gobyerno na talagang pagtuunan ng pansin at bigyan ng prioridad yung mga mababang lugar at yung dagli ang nangangailangan ng tulong. So naging mabilis naman ho ang pagtugon dito ng gobyerno at nakabantay daw po sila sa lahat po ng mga lugar na mangangailangan at tinamaan po ng matinding pinsala ng bagyong si Karina. Panoorin po natin itong media interview kay Pangulong Marcos Jr.
Sa grupo dahil maganda naman ang response natin. So far, sinabihan ko lang sila mag-focus lang ng mabuti doon sa mga areas na sa hanggang ngayon ay hindi pa natin may pasok. So yun ang magiging next na priority na gagawin ng DSWD pati na siyempre Public Works because kung yung mga daan na landslide, kailangan pagtulungan sila ng LGU para i-clear yung daan. O yan po ang ambush interview sa Pangulo at kaugnay ng kanyang pagkatapos na pamumuno at siyempre nag-monitor sa sitwasyon sa mga tinamaan po ng bagyong si Karina. So abangan po natin sa mga susunod na araw kung ano ho ang magiging paliwanag ng MMDA at ng DPWH dito po sa nangyaring mga pagbaha at ano nangyari, wala bang epekto itong flood control projects ng gobyerno na talaga namang ito po ginagastosan ng bilyong-bilyong piso ng pondo ng bayan o mula po sa buwis ng mamamayan. So mag-aantabay ho tayo, mga kababayan. At kasi nabanggit din po ng Pangulo sa SONE, di ba? 5,500 flood control projects ang natapos na. O yun po pagkakabanggit ng Pangulo. Okay, so maraming salamat to. Ingat ho tayong lahat. At yung mga binaha, magtatabay ho kayo sa magiging paliwanag ho dyan ating gobyerno, DPWH at MMDA, kung bakit bumaha at tila hindi umepekto itong flood control project sa iba't ibang mga lugar dito po sa Metro Manila. Maraming salamat. Muli, ito po si Ka Eli.